sinasabi po namin, as long as sumunod po sa structural building code or yung building code po natin, yung mga structures, ay kahit po saan kayong floor po, safe po kayo. Ay, pero kasi iniisip ko, 'di ba, lagi natin sinasabi, kapag ka nag-earthquake, mas maigi kung lalabas ka doon sa open area. Iniisip ko, kapag natrap ka doon sa gitna, for example, 20th floor ka, 40 floors yung building mo, hindi ko maintindihan, papanik ka ba sa pinakatuktok o dapat bumaba ka para lumabas ng building? O dapat ba magstay ka na lang doon sa floor mo? Tama po. Ang payo po namin, lalo na po kung malakas po yung paggalaw, ano, mag-stay po sa floor kung nasaan po kayo, mag-duck cover and hold. Kasi nga po, sa sobrang lakas ng paggalaw, mahihirapan po kayong tumayo, lalo na po kung maglalakad pa kayo pababa. Right. So, and hindi rin po maiwasan, baka along the way, mabagsakan po kayo ng ilang mga bagay na nakahang na hindi naman properly secured. So, ang pinakmahalaga po dito, one, masigurado po natin na structurally sound po yung buildings. Kahit po nasan kayo, kaya nasa basement po kayo, nasa top floor, wala po kayong pangamba na madidisgrasya po kayo. And then, during the shaking, ma'am, kailangan po, yun nga po, mag-duck cover and hold para man maproteksyonan tayo sa mga bagay na posibleng bumagsak po sa atin dahil po sa lakas ng paggalaw. Sorry, pahabol pa, sir, kasi sinasabi natin, okay ngayon yung mga kapatid natin na nandyan sa Mindanao, mas safe sila dun sa open area para hindi sila mabagsakan. Pero isa pang naiisip ko, may senyales ba para malaman mo kung mabibiyak yung lupa kapag ganito na yumayanig? Baka mamaya doon naman sila ma-shoot. Wala naman po. Pero meron po tayong tinatawag na mga, minamapa po natin ito yung mga soft na lugar. Ibig sabihin po yung soft soil, tulad po ng mga buhanging lugar, matubig. Minamapa po natin yan ng ating po mga geologists para at least makita nila ano ba yung posibleng magkaroon ng tinatawag nating liquefaction kung magkakaroon ng isang malakas na lindol. Para po magawan kaagad ng mga preventive measures bilang parte na rin po ng paghahanda. Sige po, baka po meron pa po kayong mga paalala, lalo na po dun sa mga kapatid natin na naapektuhan po nitong pagyanig. At tatlo lamang po ang pwede, maaari po namin, mga nakikita po namin importante nating gawin. Unang-una, check po yung structural integrity po ng ating mga structures. Tingnan po natin ano ba yung mga buildings na nagtamo ng mga worst na damage para po maiwasan po natin ito. Pangalawa, magkakaroon pa rin po ng mga aftershocks. Pero in-expect na muna po natin habang nagtatagal po, kumukonti po ito. Pero sakali man po magkakaroon ng may kalakasan, mag-duck cover and hold po tayo. And then pangatlo, hanggat maaari po kumuha po tayo ng information sa mga authorized agencies like tulad po ng PHIVOLCS, ang ating OCDs and the National Disaster Risk and Management Offices po para po maiwasan natin ang panic dahil sa pagkalat ng mga fake news.